Wala kami, buo kami yan. Ah, yun na kaya ako. Hi, Sir Salvi. Ito ay mga gamot. Ang dami pala nating gamot, ano? Andito si Yes, Conce. Consi. Batch 98 po yan. Mag-hi naman kayo. Okay na. Tingin po dito. Hi. Kami po ang batch 98. 25 taon na po kami graduate sa Olsco. At naisip po namin sa panahon na ito, malapit po ang Pasko at malapit na rin po ang aming homecoming sa Olsco sa darating na December 30, ay gawin namin yung pag-give back po sa mga komunidad na malapit po sa aming paaralan at dito po sa Gimba. Maraming salamat po sa barangay, Kap, Mak, Makoy, and sa mga kagawad po natin, sa mga volunteers, lalo't higit sa mga doktor at dentista na makikidalo po sa medical and dental mission na to. Gusto ko po sanang ipakilala ang ating mga volunteers, doctors, nurses, and dentists na tutulong sa atin para maisakatuparan ang ating medical and dental mission. Unahin ko na po ang ating mga masisipag na dental team. So pinapakilala ko po si Doc JP Cooking, taga Kawayan Bukto. Isa po siya sa klase po namin, galing din po siya sa Olsha Batch 98. So si Dr. Geraldine Pakunlalaw, Batch 98 din po namin, kasama rin po namin yan para sa mission na ito. Tapos si Dr. Michael Puelios. Bali po, meron po tayong 3 dentista ang natutulong po magserbisyo po sa inyo sa araw na ito. Meron din po tayong mga nurses na tutulong. Sila po yung katao sa triage sa nurses station. So, galing din po sa batch 98, si Marcelo De Vera Jr., Mrs. Julie Mandulu, asawa po ng ating kaklase at kabatch 98, tapos si Miss Cindy Yang. Sa mga medical doctors naman po, gusto ko rin pong banggitin yung mga pangalan nila. So, meron po tayong 4 na pediatrician na tutulong ngayong araw na to na magbigay ng serbisyo. Una po si Dr. Jamie Lloringan, Dr. Lyra Guevara, Dr. Annalyn Junio, and Dr. Ana Sanchez. Para naman po sa mga doktor para sa adult, meron po tayong 2, si Dr. Francis Carisusa, espesyalista po siya sa internal medicine, and also Dr. Lori Limcolio Castro, isa po siyang espesyalista sa ENT, eyes, nose, and throat. Gusto ko rin pong pasalamatan, meron po tayong mga nakuhang generous donors para po maisakatuparan natin itong event na ito. So, meron po tayo, Star Farm Inc., through the coordination of Mayor Enina Galang, Taisho Pharma, meron din pong medicines from the House of Representatives, meron din po sa medicine from the Alumni Organization. Ang batch 98 din po ay nagbigay din po kami ng gamot. Tapos, meron din po tayong nakuhang donation mula sa Unilab Pediatrica. Hello. Thank you po sa medical mission. Para sa aming barangay. Apo. Tay, anong papacheck up mo? Mata? Oh. Mga senior. Hi ate, ano ipapagamot mo? Mata mo, anong problema sa mata mo? Okay, nahihilo ako baka... An ophthalmologist po ba ito? Ay, ENT. Tingin mo malabo yung mata mo? Pag malinaw na
Taga dito ka lang sa Kawayang Bugtong. Itong medical mission, paano mo nalaman? Tagawad na nagbigay. Ano pangalan mo, ate? Amina po. Amina. Amena Caradillos. Ano po ang pila dito? Anong pila? Pedya. Kasama natin si Dr. Rahunyo from, ito ang layo nila, dito sila sa Gimba ngayon. Si Dr. ay from Antipolo. Ito naman si Dr. Guevara from Batangas naman. Kayo po ay mga pediatricians. Ngayon, lagi po ba kayong nag-attend ng medical missions? Ako regular. Saan po kayo nag-attend? Sa Santo Tomas, Batangas. Regular as in every month po? Every week. Almost every week. Kasi merong mobile clinic yung lugar namin. Yung apo. Ano po yun? Sa LGU? Ano po kayo? Nag-work kayo ng LGU sa local government? Volunteer. Si Doktora po? Ako, pag may nag-invite. Pag may nag-invite. So kahit gano'ng kalayo talagang go ka? Kaya, no? Depende rin sa Depende sa mag-invite. Si Lori, matagal niya kami invite nasabihan. So, inano namin yung schedule namin. Talagang clear niyo po yung Kasi may schedule. mga clinical din ng Sabado. So, clear namin yun. Nag-close po kayo para po dito. Ayan, kita nyo naman ang kanilang dedication bilang doktor para sa mga bata dito sa Barangay Kawayang Bugtong. Ayan. Ano pong masasabi nyo sa mga chinek up yung mga bata dito? Okay. Sa nutrition nila? Madaming underweight. Madaming underweight. Yun po ba isa sa mga rason ba't sila nagkakasakit? Yes. Mukhang undernourished. So, mukhang kailangan i-boost yung immunity nila. Kung merong dito sa center, nutrition program, mukhang kailangan pagtuunan ng pansin. Tapos, yun nga, dahil may mga nakita ko may mga skin infections, kasi nagkakahawaan yan eh. So, yung hygiene, kailangan i-ano din. Parang Tutukan din dito sa lugar. Ngayon, ano po yung mga usual na pwede nilang gawin para ma-boost po yung immune system nila na hindi na sila kailangang bumili pa ng gamot? Nag-ano po ba kayo ng minom ng calamansi juice? Okay naman yun. Siyempre, proper diet. The problem, kasi di ba mostly ang easily available na mas mura yung mga junk foods Apo. na mabibili ng mga bata dyan sa tindahan, tingi-tingi pa. So yun, kailangan masabihan na hindi dapat iwasan mo as much as possible. Tapos yung mga gulay, Ayun. Magtanim ng gulay sa bakit. Bukod po sa mga skin rashes at saka sa underweight, ano po yung mga saan na-check up niyo, ano po yung normal na sakit ng bata? Ubo, sipon. Kahit dahil na rin sa klima kasi magdi-Desyembre na. Kasi yun nga, kawa-kawaan din naman sila. Kasi pansin mo, pamilya yung dumating ngayon, mga kapatid. Okay. Sige. Asan yung timba? Wala akong kahapon na kasi nagpatimbang ako sa corpus namin. Basta sure ka ha? May ito po yung lista niyo. 50 ba naman po galag na? May silap po ng isang gabi. Okay. Kahapon. Wala naman. Hindi pinapainom ko ng gabi. Wala na. Yung pinainom ko ang Roxol na. Pero ubos na. Hi, ate. Ate, anong pangalan mo? Melinda po. Melinda? Anak mo, isa, dalawa, tatlo, apat anak mo sila. Ilang taon na si baby bunso? Opo. Ilang taon? 2 years old. Ito? 3. Yung 8 at saka 5? Opo, yun lang po. Saan sila nag-aaral? Dito lang din. Itong sakit ng mga anak mo, bakit mo ipapacheck up? May ubot sipon. May ubot sipon. Lahat sila apat. Anong trabaho mo, ate? Sa bahay lang po. Sa bahay ka lang. Yung asawa mo, anong work niya? Nanananim lang po. Manananim, nagtatanim ng palay. Nagsisimula na siyang magtanim. Saan siya nakakarating sa pagtatanim?
Kung saan-saan lang din naman. Matagal na siyang manggagawang bukid. Oo. Magkano naman ang kinikita niya sa isang araw? Depende. Bukod sa pagtatanim, anong ano niya? Anong pinagkakakitaan niya? Minsan po nagko-construction siya. Ikaw ay? Sa bahay lang. Sa bahay lang talaga. Hindi ka nagtitinda or ano. So, nung nalaman mo na merong check-up, dinala mo na lahat kasi may sakit. Nagkahawa-hawa lang ba sila sa bahay? Ganon? Parang gano'n na lang. Oo. Ito kaya yung klima. Yung klima, oo. Panahon. Kaya nagkakasipon. Pag nagkakasakit sila, saan mo sila normally dinadala kung walang ganito? Sa RHU. Sa RHU, may bayad wala? Wala naman. Pati yung gamot libre. Salamat po sa mga nag-medical mission. Thank you po. Dapat natin nasa layo din ka na eh. Ito si Doc Francis. Doc, ano yung mga nagpa-check up sa'yo na may sakit? Pinakamarami. Madalas po, puro ubo, lagnat, sinisipon. High blood. Meron mga naga-high blood, mataas ang BP na hindi nila alam na mataas ang BP nila. Nahihilo, mataas pala ang blood pressure nila. Meron po kayong mga na-recommend sa mga specialista? Meron naman tayo atang mga pediatrician and ENT sa likod. So, wala namang mga major consultation na nangyari. Mga advice lang. Logo po siya. Ngayon, ilang araw na, may kulay na yung tema, may kulay na yung tema niya, ilaw, or verde. Pero isang linggo. Hindi siya naglagnat. Hindi na. Sige, pakinggan ko. Puka to. Oh, no! Para pagalan natin. Ingat. Hindi po yung antibiotics. Sulat ko makatagawang mo pa antibiotics. 6 a.m., 2 p.m., 10 p.m. Namusika ito ng kapila dito. Upo ka nga lang dyan eh. Upo lang dyan. Doktor, yung mga ganyan, paano yun? Dumi lang na nag-accumulate sa tenga. Opo. Nag-ano po ako, naglilinis. Siguro yung cotton bud. Ay, nagko-cotton buds ka. Ayun, doktora, yung cotton buds, ang dami nang nagbabawal sa ganun. Ba? Pwede naman mag-cotton buds. Kaya lang hanggang hanggang labas lang. Hanggang bungad lang po. Yung pong pagpapalinis ba ng tenga, parang pareho lang ng paglilinis sa ipin. Kailangan pa regular na. Hindi naman, pero pwede kasi ikaw sa sarili mo, pagka nararamdaman mo na parang may bara, pwede mo ipa-check. Pero pagka ganun, pwede mo i-maintain ng oil. Kasi yung magaling yung Diyos talaga eh. Yung sa mata natin, yung sa ear canal, talagang normal na ibubuga yung Ay, nagpo-flash out po. Earwax natin. So kahit hindi nyo po linisin yan, kung gusto niya experiment, kahit hindi nyo po linisin yan, kung sayang may makikita kayo, lumalabas yung earwax natin. So sometimes, pagka ginagamit mo yung cotton buds, lalo na yung matatapa, parang pinapasok mo pa siya sa likod. Kaya doon yung bumaba. Pakita ko sa inyo, ma'am, ha? Pag makita niyo yung ear drum mo. Ayan. Okay. Ano pala yung sure? Tapos na po. Sa mata po ka. Ha? Sa mata po. Yung sa mata po ninyo, ipapa-refer po natin sa Optam. Eyes, ears, nose, throat. ENT si doktora. Ears, nose, throat. Ay, mga nagpapacheck up ng mata. Tinitingnan ko na rin. Sa mata, ano po yung mga normal na nakikita yung problema nila? Usually, sa kanila, yung problema nila dito, yung mga grado sa mata. So, Grado. magpapasukat ng salamin. Opo.
So, nire-refer nyo na siya sa or optometry. Yun pong sa nose, meron na kayong na-check up sa nose? Yung kanina yung bata, yung mga allergies, tapos yung dumudugo yung ilong. Ay, ano po ang possible reason ng dumudugo? Yung sa kanya, allergies pa din. Allergies. Tsaka yung palagi niyang kinukuskos. Bahing ng bahing. Bahing ng bahing. Sa throat, may na-check up na. Oo. Ano po ang problema sa mga acid reflux. Masakit ang lalamunan. Parang pakiramdam, yung tinatawag na global sensation. Pakiramdam mo parang meron kang bola na nakakarang sa lalamunan or parang madikit na laway. Magpapabunot po kayo ng ipin. Siya yung magpapabunot. Kayo po? Dalawa po kayo. Ikaw ate, magpapabunot ka din ng ipin? Sige, ikaw magpapabunot ka din? Bunot mo, alin part? Sa taas po. Anong pangalan mo na yun? Banjilin de la Cruz. Taga dito po kayo. Magpapabunot ka ng ngipin. Tapos yung anak mo, magkano ba ang bunot ng ngipin ngayon? Nasa 500. So makakalibre ka na. Ko sa nagbigay sila ng libreng pabunot dito. Ngayon, ano yan? Makakapagpabunot ng Matagal mo na bang iniinda yung ipin mo? anak na upod na po yun. Apo. Bakit ngayon ka lang magpapabunot? Wala pong pagpabunot. Ano bang trabaho mo, Nay? Wala. Nagtatanim, manggagawang bukid ka. Ilan ang anak mo? Yung asawa mo ay? Yung mga anak mo, yung asawa mo So na yung asawa mo nagko-construction at saka manggagawang bukid. Ikaw din nagtatanim ka. Matagal ka nang nagtatanim? Opo. Ngayon, yung mga anak mo may trabaho na o nag-aaral pa? Ito po yung nag-aaral ko. Tapos wala iba, nag-asawa na siya. Nag-asawa. Taga dito kayo nakatira lahat? Nagtatanim na ba kayo? Ano pa po, December? Sa December pa. Anak mo din to? Apo na po. Apo na. Ito, siya anak mo. Asawa niya. Okay. Sige, salamat, Nay. Pagdan kayo ay isitingala. Ganyan lang. First come, first serve. Ay, namin ko Para saan yung binapahid? Fluoride, pampatibay? Pampatibay, para hindi na mas masira pa yung ipin. Gaano kadalas ipinapahid ang fluoride, doktora? Dapat every after 6 months. Twice a year. Pag linis, ganun din. Twice a year. Popsicle. Bawal po kumain and inom ng 30 minutes, ha? Ano man? Bawal kumain tsaka uminom ng 30 minutes. Hindi ka daw muna kakain ako, ha? bago magpahid ng fluoride, kailangan ba nagpalinis ng ipin? Kahit hindi din. Basta toothbrush pa din. Toothbrush. So, hindi pwede yung kakakain lang, ganun. Hindi naman. Pwede din. Kaya lang kasi para sa mas malinis. Ano? Yung fluoride talagang... Para kumapit. Oo, yes. Oras? Oo, 11:10. Ano naman po ang bayad pagka fluoride sa mga ba? Sa clinic, yun, nag-range sa 800 to 1,000. May kasamang cleaning po yun, oh. Kasama na yung clinic. Ay, kasama na pala yung cleaning. Package na yun. Sir, bawal kumain tsaka uminom ng 30 minutes. May minimum po ba na age ang fluoride? Sa fluoride, 1 to until, actually kahit hanggang, ano naman 1 year old hanggang 12 to 13 sana kasi yung pagtubo ng mga permanents. Pero yung matatanda, pwede pa? Pwede pa. Ito, kasama natin si Doc Michael Cuellos, isa sa mga dentist na umattend
dito sa Medical and Dental Mission. Doc, kumusta? Nakailang pasyente ka ba? Di ko na po mabilang eh. Ay, mga 100? Ay, hindi naman. Siguro mga nasa 50 plus sila. Oo. Ano po yung bunot lang po ba yung ginawa ninyo? Sa ano namin, sa lugar namin, puro bunot. Then sa kabila, puro mga fluoride yung mga nandun. Tsaka cleaning yata yung ginawa nila. Apo. Oo. Ito pong mga binunutan nyo ngayong araw, nasa anong edad po? Mostly nag-age sila ng from 7 years old hanggang 70 plus. Meron din po kayo mga senior citizen. May mga senior citizen kami, kaso may mga kataasan ng BP. Pero iba naman, tolerable naman, na nakamanage naman yung BP nila. Yung pong senior citizen, ano po yung mga pinabunot nila sa Karamihan ng pinabunot nila yung mga umuuga, mga upod, tsaka mga badly carious teeth. Yung mga wala na talagang remedyo sa pasta, ganun. Pero magkano naman po ang natipid ng mga nagpunta dito sa medical? Ay, malaki, sobrang tipid nila sa sa bunot ng ngipin, lalo na ngayon panahon natin ngayon, mahirap ang financial, di ba? Mga magkano po ba ang bunot ng isang ipin ngayon? Nagre-range ngayon siguro nasa 500 to 1K. Depende na lang sa dentist. Iba pa yung gamot doon, ano daw? Oo, iba pa yung gamot. Ano po yung mga nireseta nyo doon? Amox lang, tsaka pain reliever, mga ganun. Usual, tapos para sa paghihinto ng dugo. Ano pong napansin nyo pagdating sa dental health dito sa mga... Usually, nalungkot ako kasi pati mga bata, wala na mga ngipin. Siyempre, sa katagalan, sa kaya tindi ng kahirapan, inuuna nila yung sa tiyan kaysa sa ngipin. Kailangan nila munang mabusog ang kanilang pamilya bago ang kanilang sarili. Yun. Ano pong yung pong mga ganitong klase ng mga natulungan nyo ngayong araw, ano pong may recommend nyo sa kanila kung meron na para mapalang alagaan yung ngipin nila nang hindi sila gagastos ng... Usually, simple lang eh. Iwasan lang nila yung sugary foods. Tapos, yung mga sugary foods, yung mga donuts, mga tinapay, simpleng tinapay, soft drinks, mga juices, ganun. Tapos, at least twice a day mag-toothbrush. Then, mag-visit sa dentist twice a year. Mabisa ba yung magmumug ka ng asin at saka tubig, panglinis ng ngipin? Kung talagang walang-wala, pwede. Kasi ano yun eh, parang miracle mouthwash na, di ba? Kasi minsan yun yung nire-recommend ko sa patient kung halimbawa after ng tooth extraction after 3 days, yun yung nire-recommend ko. Kasi walang alcohol, walang chemicals, gano'n. Isang tanong na lang, Doc. Ano po ba yung usual nagiging rason bakit nabubulok ang ngipin? Bacteria? Yun pa rin? Acid plus bacteria, tapos time. Yung oras ng pananatili ng pagkain sa ngipin, tapos nagkakaroon ng acid environment plus bacteria, doon nasisira ang ipin. Doc, maraming salamat po. You're welcome po. Kasama natin si Barangay Captain Marcos Obena ng Barangay Kawayang Bugtong. Katatapos lang po ng Medical and Dental Mission ng OLSCO Alumni Homecoming. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Home Alumni Batch 98, sa pangunguna po ni Attorney Erwin Santana, sa mga doktor po na kasama niya nag-volunteer. Marami pong salamat sa inyo. At kaagang pamasko po ito na nagawa sa aking barangay. Sa aking mga kabarangay na nagpunta po kayo rito para nagpa-check up o nagpabunot ng ipin. Maraming salamat din po sa inyo at pinaunlakan nyo yung kahilingan ng ating Batch 98 at Batch 73 po. Kasama natin si Erwin Santa Ana. Batch 98 President. At ako po yung nag-organize ng mga activities para sa 2023 OLSCO Alumni Homecoming. Okay. Ang kasama natin dito ay Batch 73. Ang Batch 98 ay ang Silver Jubilarians at ang Batch 73 ang Golden Jubilarians. So kami po yung host batch in this coming homecoming. So itong activity na to na Medical and Dental Mission is activity ng hosts ng 76th anniversary, no? 76th Alumni Homecoming ng OLSCO. Bakit
barangay Kawayang Bugtong ang napili natin na maging beneficiary nito? Ang gusto sana ng batch ay makatulong dun sa immediate community ng Olsco na hindi na kailangang lumayo sa ibang mga barangay ng Gimba, but yung maserbisyohan natin yung medyo mas malapit sa Olsco. So, napili natin ang Kawayang Bugtong sa pakikipag-ugnayan natin sa mga barangay officials at sinabi nila sa atin from the start na talagang maraming nangangailangan na mga kababayan natin dito sa Kawayang Bugtong, lalo na ang mga bata. Kasi sana ang priority ng batch ay kung maaari talagang yung soft spot natin is really to help kids. Oo. So nagtagumpay tayo in that aspect kasi ang dami po talagang pumunta in today's event, and I was just checking the registration. Lumalabas siya mga more than 200 people registered and availed of medical and dental services today. We prepared about 80 packs, vitamin packs for the kids, and then naibigay natin yung lahat at yun nga medyo nagkulang pa. Kailangan pa natin na dagdagan through other medicine and vitamins. Ano po yung mga doktor na nagpunta dito ngayon? Oo. Meron po tayong 3 pediatrician, meron tayong isang ENT, at meron tayong isang general practitioner. Yan po ay sa medical. Sa dental, meron tayong 3 dentists. 2 ang nagko-conduct ng pagbubunot at yung isa ay nag-attend talaga sa mga batang pasyente na nag-provide tayo ng fluoride para sa mga bata. Yung naging theme ng 76th Alumni Homecoming is Looking Back, Paying Forward. It's a celebration of life, hope, and compassion. That's the main theme, and then looking back, paying it forward. Kasi lahat tayo galing sa pandemic, and we wanted to celebrate life kasi we all succeeded and we all emerged from the pandemic. And then of course, it gives us a new hope, di ba? And then now, this is the compassion side. So, ngayon, tinatry natin mag-reach out doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medical at dental para, makatulong naman po yung batch. Specifically, this activity was organized and thought out by Batch 98. Tumulong po sa event na to ang Batch 73 at ang Olsco Alumni Organization. Oo. Yung mga gamot, paano nyo naipon na yung mga ipinamimigay ngayon? Nagkaroon po kami ng sponsorship drive. Humingi po kami ng tulong sa mga pharmaceutical companies. Meron pong 3 pharmaceutical companies na nagbigay ng medicine po. Unilab, Star Farm Inc., Taisho. Meron din pong binigay na contribution ng Olsco Alumni Organization, House of Representatives, sa tulong po ng isa ring alumnus ng OLSA, at syempre ang Batch 98. Lahat po ng kakulangan sa mga donasyon ay ipinundar po yan ng Batch 98. It has been a busy year for the host batch, Batch 98. Ongoing po ang ating basketball tournament for the alumni organization, mga alumni basketball players. Nasa final stage na po tayo ng tournament and malapit na po yung matapos in the next 1 or 2 weeks. Nag-conduct po tayo ng legal aid mission noong October 21. And then now we're doing this medical and dental mission. And ngayon po, meron pa rin po kaming activity na raffle. So ngayon, we have selling agents po para sa mga raffle ticket wherein you can win a motorcycle or cash for the first prize, mountain bike or cash, and then consolation prizes. And cellphone pala. So I hope everyone can participate in this activity. And of course, ang main event natin would be on December 30, which is the Grand Alumni Homecoming. And welcome po yan lahat ng alumni batches ng Olsco. December 9, ito po ay specifically organized by the Olsco Alumni Organization. Katulong din po ang Batch 98 at 73 dyan. Ito po ay fun run.
nagagawin mula sa Olsco at yung mga karatig lang na barangay. May naisip na kayong theme para sa float? Kasi isa yan sa mga inaantabayanan talaga during... Ang naisip po namin, of course, we have a general theme for the event, yung 2023 Olsco Alumni Homecoming, a celebration of life, hope, and compassion, looking back, paying it forward. So that's the generic theme. And pwede po nilang i-interpret yon in the making of their float. Pero sabi nga namin, why don't we spice it up a bit? Pwede siguro since kami ang host batch 98 from the 90s and then yung Golden Jubilarians from the 70s, pwede ring interpretation of what is famous or popular during that decade. So, yan po ay ifa-finalize pa natin with the alumni organization in the next meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you.